Sino po sa inyo ang magsasabi na mabuti ang pag-asawa? Pakitaas po ang kamay. Siyempre kapag katabi ninyo yung asawa ninyo, alam nga namang hindi kayo magtaas ng kamay, baka... So but how do we measure yung goodness of marriage? Paano ba natin nasasabi na mabuti ang pag-asawa? Usually, we measure yung goodness ng marriage depende sa experience natin. Kung nagawa ba natin o nagagawa ba ng asawa natin o nagagawa ba natin pareho yung responsibility na ibinigay sa atin ng Panginoon. And yun yung napag-aralan natin last week sa Ephesians 5:22 to 30. And so masabi natin na mabuti ang pag-asawa kung yung asawa natin, yung asawa ko ay nagpapasakop sa akin in everything, katulad ng pagpapasakop natin kay Kristo. Masabi ninyo na mabuti yung marriage ninyo kung asawa ninyo ay minamahal kayo katulad ng pagmamahal ni Kristo. Self-giving, sacrificial, sanctifying love. So merong responsibility yung parehong mag-asawa, yung lalaki at yung babae. And yung response natin ay hindi dapat nakadepende sa kung ano yung ginagawa ng asawa natin. So yung response natin ay nakadepende sa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kung ano yung dapat natin gawin bilang mga tagasunod ni Kristo. And sa dulo ng text natin, sa verse 33, nagbigay si Paul ng summary ng mutual obligations na mayroon ng mag-asawa sa isa't isa. Ang sabi niya doon, however, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. So, ito yung pinag-usapan na natin last week pa. Na yung mga lalaki, sabi dito, ay dapat mahalin yung asawa nila na gaya ng kanilang sarili. Sa unang tingin, para bang self-serving yung ganong klaseng pagmamahal. So, para sa sarili din. Pero kung titingnan natin, it's really a reflection ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia na itinuturing niya na kanyang sariling katawan. And then sinabi dito yung tungkol sa paggalang or respect ng babae sa lalaki. Literally, ito ay fear or pagkatakot. Hindi ibig sabihin na yung mga babae ay dapat na katakutan ninyo yung asawa ninyo, baka saktan kayo, kaya baka abusuhin kayo. Although syempre, nangyayari yan sa ibang mga marriages. And that's why yung ibang mga babae ay talagang takot na takot sa kanilang asawa. Pero itong pagkatakot na binabanggit sa verse 33 ay similar sa verse 21. Di ba sinabi doon na we submit to one another out of reverence for Christ. The same word yung ginamit. So yung paggalang, pagkatakot ninyo sa asawa ninyo ay nagpapakita ng paggalang or yung reverential fear na meron tayo sa authority ni Christ sa buhay natin. And so, kung yung faithfulness natin sa pagsasagawa nitong mga God-given responsibilities natin sa marriage, ang batayan natin para masabing good ang pag-aasawa. Sino sa atin talaga makapagsasabi na our marriage is good? Siguro merong iba sa atin na nakita natin na we are growing sa humility, sa submission, we are growing in our love sa asawa natin. Makita natin, marriage is good kasi may ginagawa dito ang Panginoon. Pero alam natin na our marriage is really far from perfect. And lalo na kapag yung ilan sa inyo ay nasa bad marriage. Maring unbeliever yung asawa ninyo. Kaya hindi rin yung nakasama sa church. O kaya kung nakasama ninyo sa church, pero pagdating naman sa bahay, ay masama yung trato sa inyo. O yung iba sa inyo na wala pa namang asawa, o wala nang asawa, o ayaw na mag-asawa. Di ba? It's hard for us to see. Paano masabi na marriage is good? So meron akong kausap kahapon. They're preparing for marriage. So mayroon kaming premarital counseling. So naging honest sila sa akin na dati daw, nung bata sila, ay ayaw nilang mag-asawa. Dahil meron silang bad images or impressions tungkol sa marriage because of yung family background nila. So, paano natin masabi na marriage is good? So, kailangan magkaroon tayo ng shift of perspective. Na instead of sinusukat natin yung kabutihan ng pag-asawa in terms of our subjective experiences,
ay dapat makita natin yung pag-aasawa sa objective reality, kung ano ba yung disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. And yung kabutihan ng pag-aasawa ay nakadepende sa mga kamay ng Diyos na nagdisenyo rito. Sabi ni Ray Artland, sabi niya, ang pag-aasawa ay hindi lamang gawa ng tao na pwedeng baguhin ayon sa kaugalian ng lipunan. Ito ay likha ng Diyos na nilikha upang ipakita sa ating isipan ang kagandahan ng tagapagligtas na kusang nag-alay ng sarili para sa kanyang kasintahan or bride at ng kasintahan or bride na buong pasasalamat na ibinabalik ang para sa kanya. So, nakita niyo yung sinasabi ni Ray Artland? Actually, ito yung sinasabi dito ni Paul sa passage natin. Na makita natin na at first, parang, syempre tinatalakay niya tungkol sa gagawin ng babae sa lalaki, ng lalaki sa babae, sa marriage. Pero, napansin ba ninyo yung first word sa verse 33? Yung last verse. Di ba sabi doon, however. So, ang ginagawa dito ni Paul, nagsimula siya sa, okay, ito yung gagawin ninyong mag-asawa. And then, nagtapos siya doon sa, okay, ito yung gagawin ng lalaki sa babae, ng babae sa lalaki. So, sabi niya sa verse 33, however. So, ito yung nag-shift na bago niya tapusin yung passage na ito, ay nagkaroon na siya ng digression or detour. Na sa simula, pag-aasawa yung tinatalakay niya. Pero, dumating sa point na when you look at verse 29, yung dulo ng verse 29, and verse 30, ang sabi doon ni Paul, tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia, tayo ngay mga bahagi ng kanyang katawan. So, nakita niyo yung shift na sa simula is talking about our relationship sa marriage. Tapos sabi ni Paul, verse 29, verse 30, na yung tinatalakay niya na ay yung relasyon ni Kristo sa iglesia. Yung relationship natin kay Kristo. Actually, kung papansinin ninyo, we just fail to read yung scripture rightly kasi we have a tendency to focus sa sarili natin. Anong gagawin ko para maging maayos yung marriage namin? Anong gagawin ko para ma-enjoy ko yung relationship sa family? Pero hindi ba ninyo napansin? Almost every verse, sa verse 22 hanggang 33, ay laging binabanggit ni Paul yung tungkol kay Kristo at yung sa church. Except verse 22 and verse 28. Sabi niya sa verse 23, Christ is the head of the church, its body, and is himself its Savior. Verse 24, the church submits to Christ. Verse 25 to 27, Christ loved the church and gave himself up for her, that she might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Verse 29 and 30, Christ nourishes and cherishes the church, because we are members of His body. Nakita ninyo na mas maraming salita, mas maraming verses, yung inilalaan ni Paul tungkol sa relationship ni Christ and church, na as if yung heart niya is really overflowing, na hindi niya maiwasan na pag-usapan yung tungkol kay Kristo at sa church, even sa mga payo na binibigay niya sa relasyon na mag-asawa. Hindi ba yun nagpapakita na merong relasyon na higit na mahalaga kaysa sa pag-aasawa? Marriage is good. Marriage is very good. But marriage is not everything. Hindi ba pinakamahalaga sa lahat ay hindi yung kung may asawa ka o wala, masaya kayong mag-asawa o hindi. Ang pinakamahalaga sa lahat, na kay Kristo ka ba? Do you have a relationship with Christ? Do you have a good relationship with Christ? And then, surprisingly, sabi niya sa verse 31, look at verse 31. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. Saan galing yung verse 31? So, if you're familiar sa Genesis 2:24, dun galing yung sinabi dito ni Paul. Actually, sa Tagalog, may nakasulat gaya ng sinasabi sa kasulatan. Pero sa original, walang nakalagay na binabanggit si Paul na meron siyang kino-quote na passage sa Genesis. Yung mga nagbabasa ng sulat niya sa mga taga-Ephesus ay
mabibigyan nila, obviously, yung sinasabi ni Paul ay galing sa Genesis 2:24. Nasa Genesis 2, yung dulo ng Genesis 2 ay conclusion ng sumulat ng Genesis na kung paano nilikha ng Diyos, yung story, kung paano nilikha ng Diyos yung babae mula sa tadyang ni Adan at kung paano ibinigay ng Diyos ang babae sa lalaki para maging asawa. And then ipinaliwanag doon sa Genesis 2 na itong gawa ng Diyos ang dahilan kung bakit iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Ibig sabihin, kapag nag-asawa ka, meron ka ng relationship, a new family, hindi pwedeng yung pinakamataas, pinakamahalaga mong relationship ay sa iyong father and mother. No. Yung relationship mo, kapag may asawa ka, ang pinakamahalagang relationship na meron ka ay sa asawa mo, not to your parents. Tapos sabi, magsasama sila ng kanyang asawa. Hindi lang ito, basta titira sila sa loob ng isang bahay. Sa English, hold fast or cleave. O parang glue or parang mighty bond na nakadikit. And that's the goal of every marriage relationship. Kaya sinabi sa dulong, ang dalawa ay magiging isang laman or one flesh. So ito yung intimacy or one flesh union na meron ng mag-asawa at syempre na dapat ma-develop sa relationship natin sa asawa. And so, itong Genesis 2:24, yun yung original context. And then sa life of the Lord Jesus Christ, ginamit din niya yung Genesis 2:24, halimbawa sa Mark chapter 10 verse 5, na merong nagtanong sa kanya na bakit sa kautusan, referring sa Deuteronomy 25, or 24, ay bakit pinapahintulot ni Moises yung divorce? And sabi ni Christ, actually, yun ay dahil sa katigasan ng inyong ulo. So, sinabi niya, sa simula, hindi naman talaga yon ang intention ng Diyos. Kaya sabi niya sa Mark 10:8-9, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. And then, anong kaibahan ng pagkakagamit ni Paul sa Genesis 2:24? Tinatalakay ba dito ni Paul na yung tungkol sa pag-aasawa or meron siyang ibang gustong banggitin? So pakinggan niyo yung comment sa ESV Expository Commentary. Maganda yung paliwanag dito. Sabi, ang nagpapahirap na unawain yung citation na ito ay hindi ang nilalaman nito. Madali na maintindihan kung ano yung laman nun. Pero paano ito konektado sa sinabi ni Pablo bago ito? Ano ba yung sinabi ni Paul bago ito? Kung ito ay tumutukoy sa relasyon ng mag-asawa, para bang sinasabi ni Pablo, okay, dapat mahalin ng asawa ang kanyang misis dahil sila ay isang laman, gaya ng layunin ng Diyos mula pa sa simula. Pero yung verse 31, saan ba siya nakadugtong? Di ba nakadugtong siya sa verse 30? Ano ba sinabi ni Paul sa verse 30? Sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan na tumutukoy kay Kristo at sa iglesia, hindi sa relasyon ng mag-asawa. So yung layunin ng citation ay nakasentro sa huling mga salita sa quotation. Anong nakalagay sa dulo ng Genesis 2:24? Ang dalawa ay magiging isang laman. Yes, pwede natin i-apply yan sa marriage. Pero, sinasabi ni Paul, ito ay ina-apply niya kay Kristo at sa iglesia. Ito yung focus ni Paul. And pagdating sa verse 32, magiging malinaw yon. So ano sinasabi dito? Sabi ni Ray Artland, sabi niya, ang pagkikipag-isa ni Kristo sa iglesia bilang kanyang katawan ang dahilan kung bakit dapat maging isang laman ang lalaki at ang kanyang asawa. So itong heavenly marriage ang nagbibigay katwiran at dangal sa earthly marriage. Kaya sa pangatwiran ni Pablo, ang realidad ay hindi yung pag-aasawa. At ang illustration nito ay ang relasyon ni Kristo at ng iglesia. Nakita niyo usually ginagawa natin? We're talking about marriage. And then we will use Christ and the church as illustration. Pero ang ginagawa dito ni Paul, he's talking about Christ and the church and he's using marriage as a illustration. Baliktad. So ang pag-asawa, ang earthly type o anino na nakaturo sa spiritual reality. And obvious yun sa verse 32. Kung hindi pa ninyo matanggap yung ganong klaseng paliwanag, yung ba yung tinutukoy ni Paul? Pinaliwanag ni Paul sa verse 32. Anong sabi niya? This mystery is profound and it refers to Christ and the church.
Sabi niya, itong relasyon ni Kristo at ng Iglesia ay tinatawag ni Paul na mystery o hiwaga. So kung nasubaybayan ninyo yung pag-aaral natin sa Ephesians, ilang beses na nating napag-usapan yung mystery or hiwaga. Sa chapter 1, nakita natin doon na yung mystery ay tumutukoy sa, ito yung plano ng Diyos na pagkaisahin ang langit at lupa kay Kristo. Ito yung plano ng Diyos na sa simula ay nakatago o hindi pa alam ng tao, pero He revealed in Christ. And then, pagdating sa Ephesians 3, sinabi niya na itong mystery ay yung mga Hudyo at mga Gentiles ay pag-iisahin sa loob ng isang iglesia. And then, pagdating sa Ephesians 5, or Ephesians 6 verse 19, sinabi niya na ito yung mystery of the gospel. And then dito sa text natin sa verse 32, ang sabi ni Paul, this mystery is profound. Nasa Greek ay mega. So this is a mega mystery. Malalim, dakila, malaking hiwaga na tumutukoy sa laki ng significance ng tinatalakay dito ni Paul. Nasabi pa dun sa commentary, tinutukoy mismo ni Paul na ang hiwaga ay tumutukoy kay Kristo at sa iglesia. Kung paano ang unang Adan ay pinag-isa sa kanyang asawa at sila'y naging isang laman, gayon din naman ang huling Adan, si Kristo ay pinag-isa sa kanyang nobya upang sila'y maging isa sa kanya. Pansinin ninyo na ang argumento ni Pablo ay gumagamit ng relasyon ni Kristo sa iglesia bilang huwaran o template kung saan dapat iayon ang relasyon ng mag-asawa. Ito rin yung sinabi ko kanina, na sinabi ni Ray Artland, na hindi natin pwedeng baligtarin na para bang pinakamahalaga yung marriage at gagamitin lang natin yung relationship ni Christ sa church as illustration. Nilalang ng Diyos ang pag-asawa upang magkaroon tayo ng kategorya para maunawaan ang relasyon ni Kristo at ng Iglesia. Okay, so ulitin ko this is huge. And gusto ko na makuha ninyo kung ano yung gustong mangyari dito ni Paul. Ang relasyon ni Kristo at ng Iglesia ay hindi illustration para sa relasyon ng mag-asawa. And of course, syempre, tutularan natin yung ganong klaseng pattern. Pero ang ginagawa dito ni Paul, sinasabi niya na yung totoo, yung marriage, ang illustration sa relasyon ni Kristo at ng church. Nasa isip ng Diyos, and gusto ng Diyos na ito rin yung maging perspective natin na pinakamahalaga sa lahat yung relasyon natin kay Kristo. And then sa simula't simula pa, gusto na ng Diyos ituro sa atin kung ano ang itsura ng relasyon na yun. Hindi naghanap si Pablo o hindi naghanap ang Diyos na, ituro nga natin sa mga Kristiyano kung ano yung relationship ni Christ ng church. Ano kaya yung pinakamagandang illustration na makikita natin? Yung relasyon ng mag-asawa. No. Even before creation, nasa isip na ng Diyos, nalilikhain niya ang relasyon ng mag-asawa para magturo sa atin kung ano ibig sabihin ng relationship ni Christ at ng church. Sinadya ng Diyos, pinlano ng Diyos, na marriage is for that. And marriage is a shadow of that reality. So kahapon, meron akong pre-marriage counseling, binanggit ko kanina. And then, I shared to them yung message ko about this 9 years ago. And then, isa sa nag-strike sa kanila ay yung binanggit ko na marriage is a shadow. So I'm not trying to diminish the importance ng marriage. Diba sabi ko kanina, ayaw nilang mag-asawa, pero ngayon, gusto na nilang mag-asawa at ipaglalaban nila yung pag-asawa because nakita nila na bagamat yun ay shadow, it's still a good shadow na pointing to a greater reality. And that's none other than the Lord Jesus Christ. So nakita niyo yung ginagawa dito ni Paul sa verse 31 at 32. Binabago niya yung pagtingin natin sa relasyon ng mag-asawa. Na makita natin ito from a heavenly perspective. It's not just about two people in love, kaya sila magpapakasal. It's about Christ and the church. And so kung mayroon tayong ganong perspective,
magbabago din kung paano mo ngayon babasahin yung Bible. Especially kapag may makikita ka ng mga stories tungkol sa marriage. Na hindi lang siya parang, ano kaya yung mga halimbawa ng pag-aasawa na dapat natin tularan. Just try to read the Old Testament. Parang bibihira kang makakakita ng magandang, ng good example about marriage. How do we make sense of that? Solomon, David, Abraham. So messed up sa kanilang marriage relationship. And so, pag makita mo yung story of God from Genesis to Revelation, matitrace mo na, ito pala yung love story ng Diyos sa atin mula creation, fall, redemption, and then new creation. And so for the rest of our time, ganun po yung gagawin natin ngayon. Tingnan natin yung kwento ng Biblia. Okay? So fasten your seatbelt. We'll have a journey from Genesis to Revelation. So, sa creation, story of creation, simula pa lang, alam natin na nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa kanyang wangis o larawan. And so, ano ibig sabihin nun? Na sa relationship natin, partly, gusto ng Diyos to reflect anong klaseng relasyon ang gusto ng Diyos para na magkaroon tayo sa Kanya. Kaya hindi lang niya nilikha yung tao na mag-isa. Di ba nakita na natin sa dulo ng Genesis 2 na yung dalawa ay maging isa. And sabi ni Christ, ang gusto ng Diyos ay hindi maghiwalay. Yung mag-asawa, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. And sa marriage, ang gusto ng Diyos hindi lang basta magsama yung mag-asawa at magtiisan sila habang buhay. Magtiis kayo, okay? Sa asawa ninyo. Ang gusto ng Diyos is for us to enjoy our relationship with our spouse. Merong kautusan sa Deuteronomy. And hindi ko alam kung i-apply natin ito ngayon. Ngayon, pagka merong nag-asawa, sandali lang honeymoon, tapos mag-abroad na isa, magbabarko na, o kaya magtatrabaho na. Sabi sa Deuteronomy 24:5, ang lalaking bagong kasal ay hindi maaaring maglingkod sa hukbo or sa army o anumang gawaing bayan sa loob ng 1 taon. 1 year. Hayaan mo na siyang lumigaya sa piling ng kanyang asawa. Okay, kung kayo magiging congressman, magpasa kayo ng bill na ito ay 1 year. May maternity leave, may paternity leave, pero walang marital leave. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, gusto ng Diyos na ma-enjoy natin to the max yung relationship natin sa Kanya. Di ba sabi sa Psalm 16:11, in your presence there is fullness of joy, at your right hand are pleasures forevermore. And then, are you familiar dun sa levirate marriage? Sa Deuteronomy 25:5-10, na kapag yung babae ay nakapangasawa ng isang lalaki, tapos yung lalaki ay namatay, hindi siya pwedeng pakasal kahit kanino lang. Kailangan yung kapatid na sumunod, yung mapangasawa niya, o yung pinakamalapit na kamag-anak. Yan sa atin, what? Anong klaseng batas yun? Paano kung pangit yung kapatid ng asawa ko? Sometimes we don't understand. Bakit binigay ng Diyos yung utos na yun? Hindi ba ninyo na-realize na yun yung pattern kung paanong si Ruth na byuda ay nakapag-asawa, nag-asawa niya ay si Boaz, na malapit na kamag-anak. Na si Boaz ang naging lolo ni King David, na siyang pinanggalingan naman ng Panginoong Jesucristo. Do you remember na may nagtanong kay Christ isang araw at sinabi na ito yung mga Sadduceo na hindi naniniwala sa resurrection. Sabi nila kay Kristo, Guro, paano po kapag may isang babae tapos namatay yung asawa niya? Napangasawa niya yung sumunod na kapatid. Namatay na naman yung asawa niya. So napangasawa na naman yung sumunod at namatay na, kamalas naman itong babae na to. Lagi na mamatay yung asawa niya. Siyempre, takot na siguro yung mga kapatid. Ayoko nang mapangasawa yan. And then, nakapito na siya doon sa mga kapatid. Tapos sabi ng mga Sadducees, pagdating po sa kabilang buhay,
kaninong asawa itong babae? And sabi sa kanila ni Christ, maling-mali kayo. You're totally wrong. Hindi nyo naintindihan yung salita ng Diyos. Hindi nyo naintindihan yung plano ng Diyos. Pagdating sa kabilang buhay, wala nang pag-aasawa. Na nagtuturo sa atin, na even if we don't understand, yung ganung law nagtuturo sa atin na this is just temporary. There will be no marriage in heaven. Ang pinakamahalaga sa lahat ay yung relasyon natin sa Panginoon. Bagamat pansamantala, are you familiar sa title ng book ni John Piper, This Momentary Marriage? Pansamantala lang. Gusto ng Diyos na ma-enjoy natin yung relasyon natin sa asawa natin, yung intimate relationship. Kaya may mga passages like sa Proverbs, sabi dito, Proverbs 5:15, ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal at ang tangi mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. And then verse 18, kaya nga mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay, ang ligaya ay lasapin sa mabango niyang kandungan. Mabait, parental guidance lang sa mga kabataan. Mabait siya at mainhin, babaeng kaakit-akit, ligaya mo ay nasa kanyang sapitat ng kanyang dibdib. What's the point? Parang nagiging sexually graphic yung passage na ito. Sabi ni Ray Artland, ang punto dito ay dapat sobrang mahal ng lalaki ang kanyang asawa to the point na halatang halata or crazy in love. Hindi ito simpleng payo, ito ay seryosong karunungan ng Diyos dahil solely ang relasyon ng mag-asawa ay tumuturo sa pag-ibig ni Kristo at sa kagalakan natin sa Kanya. Are you familiar na there's one book sa Scripture na celebrating for 8 chapters, poetry, mula chapter 1 hanggang chapter 8, a song celebrating love, courtship, marriage, sexual love. At ang tawag doon ay Song of Songs. Or sa ibang title ay Song of Solomon. Sabi ni Jonathan Edwards tungkol dito. Or basahin ko muna example before I quote Jonathan Edwards. Example, sa dulo. Pagkatapos ng kanilang pagliligawan, tapos mag-asawa na sila, and ito na yung honeymoon period. Song of Songs 8:6-7. Sabi ng babae sa kanyang lover, kaya ako'y mahalin mo, sa bisig mo ay ikulong, o kay lakas ng pag-ibig, panibuguman ay gayon, sinlakas ng kamatayan, tumutupok parang apoy. Kahit baha ay hindi kayang pigilin itong paggiliw, buhusan man itong tubig, di makuhang palamigin. And sabi ni Jonathan Edwards tungkol dun sa Song of Songs, ito yung pinakamainam sa lahat ng kanyang awit, sapagkat dito inilalarawan ang banal na pag-ibig, ang malalim na pagkakaisa at ang matamis na pakikipagniig ng pinakadakilang mag-irog, si Kristo at ang kanyang espiritual na asawa. Na ang pag-aasawa at pag-ibig ng mag-asawa ay isa lamang anino na sumasagisag sa higit na kaluwalhatiang ito. Nakita nyo yung very beautiful picture or portrait ng marriage na pinapakita sa atin sa Bible? This is a very beautiful. Pero we're struggling. Kasi yung beautiful picture na yun, parang bihira natin makikita sa mga kwento ng Biblia. Bihira natin makikita sa mga kwento sa paligid natin. Bihira natin makikita sa social media. Or even sa mga kamag-anak natin. Or even with our own marriage. And that's because of the fall. And that's the next part ng story. Simula pa sa Genesis, na mahulog sa kasalanan yung unang mag-asawa, si Adan saka si Eva. Ang sabi ng Diyos sa babae, Genesis 3:16, your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. So dahil sa sumpa na dulot ng kasalanan, sa halip na harmonious relationship na ma-enjoy ng mag-asawa, sila pa'y nagiging magkalaban, sila pa'y nagiging magkaaway, sila pa'y nagpapagalingan. Bakit ganon? Akala ko ba maganda yung plano ng Diyos sa marriage? Pero ito ay salamin lang ng higit na mas malaking problema. Mas malaking problema. Yung malaking lamat sa relasyon ng tao sa Diyos. Di ba, the end of Genesis 3, pinalayas ng Diyos ang tao away from His presence. That's
Tragic. And so, hindi tayo magtataka. Bakit hindi naging maganda yung relasyon ni Abraham kay Sarah? Diba? Kulang na lang, ipamigay niya yung asawa niya nung nandun siya sa Egypt. And then yung asawa niya naman, dahil nainip na sila sa pangako ng Diyos na magkakaroon sila ng anak, binigay naman yung kanyang alipin na si Hagar para anakan ni Abraham. And then, yung like father, like son na pattern, kay Isaac naman, tsaka kay Rebecca. And then si Jacob, yung asawa niya, dalawa, magkapatid pa, si Rachel, tsaka si Leah. And then isa sa kanilang mga anak na si Judah, na nagkaroon ng anak kay Tamar na kanyang manugang, na inakala niya ng prostitute dahil si Tamar nagpapanggap na prostitute. And then we have the story of King David, na inagaw yung asawa ni Uriah na si Bathsheba. And then we have the story of Solomon, na damakmak yung asawa na naglayo sa kanya, palayo sa Diyos. And lahat ito ay pattern, hindi lang ng problema ng mga mag-asawa dahil sa kasalanan. Ito yung pattern na nagpapakita sa atin na meron mas malaking problema, at yun yung problema natin sa relasyon natin sa Diyos. And of course, that relationship, hindi ang Diyos ang problema sa relationship na yon. God is perfectly faithful sa kanyang asawa. Tayo yung nagtaksil sa pagsamba natin sa Diyos-Diyosan. Tayo naging unfaithful dahil sa ating idolatry na tinatawag sa Bible na spiritual adultery. Jeremiah 3:20, tunay na kung paanong iniiwan ng taksil na asawang babae ang kanyang asawa, gayon kayo nagtaksil sa akin o sambahayan ng Israel, sabi ng Panginoon. Mas lalo natin makita kung gaano kagrabe yung pagtataksil ng Israel sa Diyos kung maaalala natin kung gaano kabuti, gaano katapat ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Listen to Ezekiel 16. Simula verse 8. Ang Diyos yung nagsasalita dito, sabi niya, nang madaanan kitang muli, sabi sa Israel, nakita kong ikaw ay handa ng umibig, kaya ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan, nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita, nilinis ko ang dugo mo sa katawan at pinahirang kita ng langis. Dinamtan kita ng may magandang Buddha at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulseras na magkabilang braso sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tenga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo ay pinong lino, piling seda at telang nabubuddahan ng maganda. Ang pagkain mo yari sa pinakamahinam na harina, pulot pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan sapagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa inyo. That's the kind of husband our God is. And then pagdating sa verse 15, ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Kaya nahumaling ka sa kahalayan at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Hinubad mo ang bahagi ng iyong kasuotan, ginamit sa pagtatayo ng altar sa mga burol at doon mo isinagawa ang iyong kahalayan. Wala pang nangyayaring tulad nito at wala nang mangyayari pa sa hinaharap. Hinubad mo rin ang ilan sa magagandang alahas na ginto at pilak na ibinigay ko sa iyo at ginawang larawan ng mga tao na iyong sinamba. Binalot mo ito ng balabal mong puno ng magandang Buddha at ginamit mong pabango ang langis, aking langis at insenso. Tinustusan kita ng pinakapinong harina, langis at pulot pukyutan, ngunit pati tinapay na ibinigay ko sa iyo ay inihandog mo sa kanila. Ang mga anak na pinagkaloob ko sa iyo ay inihandog mo rin sa iyong Diyos-Diyosan. Hindi ka pa nasiyahan. Pinatay mo pati aking mga anak at sinunog bilang handog sa iyong Diyos-Diyosan. Nang gawin mo ang mga kasamaang ito at ang iyong kahalayan ay hindi mo na naisip ang kalagayan mo noong bata ka. Hubad at kakawag-kawag sa sariling dugo. This is God's judgment sa adultery ng Israel. And worse, dinescribe ng Diyos yung kasalanan, pagtataksil ng Israel sa Kanya, not just in terms of adultery, but in terms of prostitution. Ezekiel 23.
And then sa Hosea, sabi ng Diyos kay Prophet Hosea, chapter 1, verse 2, mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa iba-ibang mga lalaki. Magkaroon ka ng mga anak sa kanya, sapagkat katulad din ng babaeng yan, ang mga tao sa lupaing ito ay nagtaksil sa akin. Napakahirap ng trabaho na ibibigay ng Diyos kay Hosea. He will not just preach against spiritual adultery. Yung kanyang marriage mismo ay gagawin ng Diyos na halimbawa o larawan para makita ng Israel yung kanilang pagtataksil sa Kanya. Mahirap ang utos ng Diyos. Pero sinunod niya. Napangasawa niya si Gomer. Nagkaroon sila ng 3 anak na sumasagisag sa hatol ng Diyos sa pagtataksil ng kanyang bayan. Jezreel, ibig sabihin, ikinalat ng Diyos. Lo-ruhama, ibig sabihin, hindi kahahabagan. Lo-ami, ibig sabihin, hindi ko bayan. Try to imagine kung yun yung pangalan ng mga anak ninyo. Ang tulad ng Israel, kahit ilang beses pinakiusapan si Gomer, natigilan na yung kanyang pagtataksil at pangangalo niya. Patuloy pa rin siya at siya pa nga yung humahabol sa mga lalaki niya hanggang sa siya'y tuluyan ng maalipin at kailangang tubusin para maging malaya. Anong papayo mo sa isang lalaki na iniwanan ng kanyang asawa at sumama sa ibang lalaki? Hayaan mo na yan. Yan yung gusto niya. Hayaan mo siya. Yan yung gusto niya. Hiwalay kung hiwalay. Ano sabi ng Diyos kay Hosea, chapter 3, verse 1? Ipakita mo, puntahan mo yung asawa mo, ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa, bagamat siya'y nangangalo niya. Kung kayo si Hosea, sabihin nyo, seryoso ka ba? Ilang taon na ako nagtiis sa kanya? Anong ginawa ni Hosea? Verse 2, verse 3. Pinuntahan niya yung kanyang asawa. Sabi niya, binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 150 kilong sebada. Sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin. Huwag ka nang mangalo niya o makipagtalik pa sa ibang lalaki. Ako ay magiging tapat sa iyo. Hindi ba yon ay eksaktong larawan ng klase ng pag-ibig ng Diyos sa atin na mga makasalanan? Hindi sinabi ng Diyos, nung tayo'y lumalayo sa Kanya, nung tayo'y nagtataksil sa Kanya, bahala na kayo. Kung yan yung gusto ninyo, sige. Pinagawa yun ng Diyos kay Hosea kasi sabi niya sa verse 1, sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos. Hindi tayo sinukuan ng Diyos. Hindi sinabi sa atin ng Diyos, ayoko na. Sawa na ako sa inyo. Nangako siya. Hosea chapter 2, verse 14. Ngunit masdan mo, siya'y muli kong susuyuin. Siya pa yung manunuyo. Dadalhin ko sa ilang, kakausapin ng buong giliw. Verse 19, ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Magbubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa wagas na pag-ibig at sa pagmamalasakit sa isa't isa. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at kikilalanin mong ako nga si Yahweh. Di ba yun yung mga salita na nagbibigay sa atin ng pag-asa? Napakadali nating sukuan. Pag meron tayo nababalitaan ng mag-asawa na nagkahiwalay, nagkakaroon ng malaking problema, wala nang pag-asa yan. Hindi na magkakabalikan yan. Hindi na titino yan. Pero sa Diyos, our hope is in God. Nangako siya. Kapag nangako siya, tutuparin niya yung pangako niya. And tinupad niya yung pangako niya sa pamamagitan ng pagliligtas na ginawa ni Kristo. And this is the story of redemption. Creation, fall, redemption. And this is the story of Christmas. Na ang Diyos, ang anak ng Diyos ay bumaba sa lupa. Siya ay nagkatawang tao. At ipinanganak siya galing sa lahi ng mga messed up yung kanilang marriages, Abraham, David, Solomon, Judah, Jacob. Napalito si Kristo
Ay ito yung kahulugan ng Pasko para sa kanyang nobya. He is born for you. Christ is born for you. And sabi na isang hymn, from heaven He came and sought her to be His holy bride. With His own blood, He bought her. And for her life, He died. Tulad ni Hosea na binili ulit yung kanyang asawa, binili tayo ng mamahaling dugo ni Kristo. Tayo mga katulad ni Gomer na nagpaalipin sa kasalanan, sa kahalayan, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa kataksilan ay binili ng dugo ni Kristo para may panumbalik sa Diyos. Tayong mga marumi na nagpakahumaling sa putikan ng kasalanan ay nilinis sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Go back sa Ephesians 5, verse 25. Verse 26, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Paano nangyari yun? Nangyari yun nung narinig natin yung preaching of the gospel na sinusuyo tayo ng Diyos. At nabuksan yung mata natin, nakita natin na nakakadiri pala yung kasalanan na kinaumalingan natin. And for the first time, we see the beauty of the Lord Jesus Christ, yung kanyang irresistible beauty, yung kanyang kaakit-akit na kagandahan, ay nakita natin in the preaching of the gospel. Na nung balik tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad sa Kanya, sumampalataya tayo kay Kristo. Ipinagkaisa tayo sa Kanya. You know how I pray na ito ay totoo sa bawat isa sa atin. Na ang pinakamahalaga sa buhay natin, hindi ko sino yung asawa ninyo. Hindi kung mabait, mapagmahal yung asawa na napangasawa ninyo. Hindi kung siya yung best man, best woman para sa iyo. Yung pinakamahalaga sa lahat, na kay Kristo ka na ba? You have that relationship with Christ. You can have the best marriage in the world and still lose everything kapag wala sa iyo si Kristo. At kung wala ka pa kay Kristo, anong iniintay mo? What are you waiting for? Meron ka bang mahanap na sino man sa buong mundo na magmamahal sa isang taksil, makasalanan, na katulad mo, nang higit pa kay Kristo? And so kung ikaw ay na kay Kristo, you're part of that new creation story ng Diyos. And that new creation story ay nagsisimula na ngayon. Balik tayo sa Ephesians 5. Di ba sabi niya sa verse 30, tayo ay bahagi ng kanyang katawan. At tulad ng mag-asawa, yung relationship na meron tayo kay Kristo, yung dalawa ay naging isang laman. We have that one flesh union with the Lord Jesus Christ. And so kahit wala kang asawa, wala ka ng asawa, rejoice because of this union with Christ. Ito yung sinasabi ni Paul, ito yung mega mystery na sinasabi ni Paul na everything sa marriage, everything sa story, sa scripture, ay papunta dito sa mystery na ito. Ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia. And of course, the story is not over. Patuloy na gumagawa si Kristo. Nakipag-isa na tayo kay Kristo. Pero patuloy siyang gumagawa through the Holy Spirit para sa layuning ito. Nasabi sa verse 27 sa text natin, upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis ni kulubot man, banal, at walang anumang kapintasan. Ito na ba yung nakikita natin sa church ngayon? Walang dungis, walang kulubot, walang kapintasan. Hindi ba nakikita pa rin natin? Tingnan niyo yung asawa ninyo. Tingnan niyo yung mga anak ninyo. Tingnan niyo yung parents ninyo. Tingnan niyo yung mga kasama ninyo sa church. Maraming kulubot, maraming kapintasan. And we're not talking about yung pagmamukha ng bawat isa. We're talking about our heart's condition. Na marami pang kailangan ayusin sa church. So yung mga bagong members na tatanggapin natin mamaya, nasa honeymoon period kayo, halos lahat na nakikita nyo sa church ay maganda. But one day, you will see, may peklat pala yung church na ito. May kulubot pala. May sakit pa pala. We're still on that process of sanctification.
But one day, this will be over. Sa pagbabalik ni Kristo para sunduin. Kapag bumalik si Kristo, susunduin niya yung kanyang mapapangasawa, His bride, for that grand wedding day. Di ba yung simula ng story ng Bible ay isang kasalan? Magtatapos din yung kwento ng Biblia sa pamamagitan ng isang kasalan. Sabi sa Revelation 19:7, ganito yung maririnig natin na tinig sa araw na yon. Magalak tayo at magsaya at purihin natin siya, sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng tupa at nakahanda na ang kanyang nobya. Pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ito yung nakita ni Apostle John na mangyayari sa araw na yan, Revelation 21 verse 2. At nakita ko yung banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na yon ay katulad ng isang babaeng ikakasal. Handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. On that day, wala nang kamatayan, wala nang sakit, wala nang kasalanan, wala nang iyakan, wala nang awayan, wala nang hiwalayan. Everything will be perfect. At may naranasan natin yung everlasting love, everlasting joy, everlasting intimacy sa pagkikipag sa relasyon natin kay Kristo. And that will be forever. Kaya sabi ni Jonathan Edwards, at dating ang araw, yung araw na yon, na ang iglesia ay dadalhin sa ganap na kagalakan ng pakikisama sa kanyang asawang si Kristo at papahirin ang bawat luha sa kanyang mga mata. At wala nang anumang pagitan o pagkakalayo, dadalhin siya sa kasiyahan ng walang hanggang handaan, sa kasalan at mananahan magpakailanman kasama ng kanyang asawa. Oo, mananahan ang walang hanggan sa kanyang mga yakap. Doon ibubuhos ni Kristo ang kanyang pag-ibig sa kanya at siya'y iinom hanggang masiyahan. Oo, lalangoy siya sa karagatan ng kanyang pag-ibig. So sa kasalang yan, hindi lang tayo yung mag-uumapaw yung kasiyahan. On wonder of wonders. Sabi sa Isaiah 62 verse 5, God Himself will rejoice over us. Kung paanong ang lalaking ikakasal ay nagagalak sa babaeng ikakasal, gayon din magagalak ang Diyos sa iyo. Meron bang kasiyahan sa mundong ito na papantay even the best marriage, even the best sexual experience? Meron bang pleasure sa mundong ito ang papantay dun sa pleasures forevermore that we will experience sa araw na yun? And so, what can we learn? Ano matututunan natin na dito sa tinuturo ni Apostol Pablo? Ang pag-aasawa ay nilikha ng Diyos para sumalamin sa relasyon ni Kristo at ng Iglesia. So, this will change how we look at marriage. Dapat nating tingnan ngayon yung pag-aasawa in light of that greater reality. At dapat natin basahin yung Bible natin na hindi na man-centered, yung lens na ginagamit natin, kundi dapat makita natin na ito ay kasaysayan ng pag-ibig ng Diyos sa pagliligtas sa ating mga makasalanan sa pamamagitan ni Kristo. And let me close with 3 pastoral applications. Para sa mga may asawa, dapat ninyong ituring ang inyong relasyon, your one flesh union, bilang isang living parable. Na yung marriage niyo parang you are dramatizing, you are retelling yung story ni Christ at ng church. So nakikita natin na mabuti yung pag-asawa, hindi dahil sa ginagawa ko, ginagawa ng asawa ko, kundi dahil sa ginagawa ng Diyos. Designing this marriage to point to a greater reality, and that is Christ and the church. Marriage is good. It is very good. But marriage is not everything. Jesus is. Jesus is everything to us. So even if you have a very good marriage, huwag ninyong gagawing idol yung marriage na yan na para bang higit na pahalagahan. Higit na pahalagahan ng higit pa kay Kristo. And one day, that marriage will be over. Maaaring mawala yung asawa mo. And hindi ka panghihinaan ng loob
You will not be overwhelmed with great sadness. Siyempre, malulungkot tayo. Pero na-realize natin na yung walang hanggang kasiyahan natin, yung higit na kasiyahan natin, yung higit na kahalagaan sa buhay, yung higit na seguridad sa buhay, ay hindi nakasalalay sa relasyon natin sa asawa natin, kundi kay Kristo. So we worship Jesus alone. Para sa mga single, ganun din. Do you really believe that? Do you really believe that Jesus is everything to us? Na dapat mas kasabikan at paghandaan mo, hindi yung araw na ikakasal ka na sa pinapangarap mong mapangasawa, kundi yung araw na haharap tayo kay Kristo. So gawin ninyo ang lahat ng magagawa ninyo, lalo na kung kayo ay mga singles, to increase your heart's affection for Christ. Sa pagbabasa ng kanyang salita, sa pananalangin sa kanya, and in your engagement with His people. Yung church, ito yung bride ni Christ. To steer your heart's affections for Christ. Samantalahin nyo yung pagkakataon na single pa kayo. At wala pa kayong pinoproblema at pinagtitiisan na asawa. To be singularly devoted to Christ. At para sa buong church, this is really a lesson for the whole church. Naparito si Kristo para magbalik loob tayo sa Diyos. Para tumalikod tayo sa kasalanan, para pabanalin tayo, para matuturuan yung puso natin na sambahin, paglingkuran, sundin. Walang iba kundi si Kristo lamang. Yes, when you look at the state of not just our local church, but the whole church, may mga scandals. There's a lot na mapapakamot tayo ng ulo. Sasakit yung dibdib natin. And we may experience disappointment sa church. Masasaktan ka. Iiyak ka. Your honeymoon will be over. At sabi mo, ayoko na. Sawa na ako. Suko na ako. Hindi ko na kaya. And that's when we remember na meron tayong Panginoon na tagapagligtas na kahit kailan ay hindi sinukuan. Kahit kailan ay hindi susukuan yung church. Ipaglalaban niya ang iglesia, no matter what. So ipaglaban natin. Patuloy tayong lumaban para sa isa't isa. Magtulungan tayo sa pagdidisciple. Magtulungan tayo sa pagdidisiplina. Pagsasanay para sa paglilingkod para maihanda natin ang bawat isa sa pagharap kay Kristo. Dahil tinitiyak ng Diyos na wala nang iba pang mas mahalaga sa buhay natin kaysa kay Kristo at sa relasyon natin sa Kanya. Amen. Let's pray.